Welcome back to my channel. This is Nip TV again. So ngayon guys, mayroon akong itatry na repair. Ito siya. Pero bago tayo mag-upisa, isa muna maikling intro. So guys, kwan siya, no, yung power bank. Ayan. Input niya 5 volts, output 5 volts din. Ito ang kanyang model, Tech Plus. Bali kuha na to guys, matagal na to sa akin. Online ko pa to nabili, matagal na. So ang problema nito, okay naman siya nung isang araw, kailang nabagsak siya, no. Ayan, katunayan nga guys, may crack yan, no? Tapos lagyan ko lang ng tape para hindi bumuka, kasi pagkabagsak niya parang bumukas na konti. Tapos binalik ko lang, tapos tinesting ko, okay naman. Kaso nalata ko guys, nung tinesting ko parang nagluloko, kasi ito yung kanyang power button, no? Pag pinindot ko yan dati, pag naka-normal pa siya, pag may charge siya, magdi-display rito. May lalabas na display kung ilang percent, halimbawa. Tapos pag press tapos hold, iilaw to. Iilaw yung kanyang LED light, flashlight, para flashlight feature niya. Tapos meron siyang 4 na USB port. Ito pang fast charge, so may dalawang parang kidlat. Ito yung simple charge lang. May input siya rito para sa C. Ewan ko lang, kasi hindi ko ginagamit ito kasi hindi naman magkasya pag sinasaksak ko dyan yung C. Tapos dito, bali dito ako nagcha-charge dito. Okay, so nung pagkabagsak, so since medyo parang bumuka lang siya ng konti, tinignan ko, wala naman nabasag. So sinara ko lang muna temporarily kasi may busy pa ako, tapos nilagyan ko ng tape. So ngayon, yung gagamitin ko na siya, di ginanon ko siya, sabi ko parang wala. So ginawa ko, ginamit ako siya guys ng ito, charger. Ito, ayan. Bali ang charge nito is dito na. Dito yung charger niya. Okay, so try natin. Okay. So okay, di ba na? Yan, 100%. So meaning full charge na siya. Tapos tinesting ko yung kanyang flashlight. Hold lang to, tapos iilaw yan. Oh, yan. So okay, di ba? So walang problema. So okay lang, tinabi ko na siya. Okay. Kaso nang gagamitin ko na siya kanina, may sinacharge akong cellphone. Kunin ko muna yung cellphone guys, sasandali, balikan ko kaya. So ito guys, yung cellphone, open ko muna. Yan. Nagtataka ako, bakit pag charge ko, hindi nadadagdagan yung charge dito. Samantalang full naman ito. May laman naman. So napaisip ako ngayon. Yan, albo yan, 99 ano? Kasi chinarge ko to sa ibang charger. Subukan natin kung kaya niyang gawing 100. Okay, gamitin natin to yung cord kanina ng ito natin lagay. Sa full charge na natin sa tatluhan. Sa dalawang ano pala. Yan. Yan. Hindi kasya. Baliktad. Okay. So, charge natin siya.
Ito ang pinagtatakan ko. Yan. Ayos sa mag-charge. Parang wala siyang power. Yan guys, oh. Wala siyang power. So, nakaka-power lang siya kapag nakasaksak. May charger na nakasaksak dito. So, yan ang iniisip ko ngayon kung ano yung diferensya. Walang power. Pero bakit kanina may display no nakasaksak ito? Ulitin natin ha. Saksak natin. Ito. Nalagay natin dito sa ano. Okay. Yeah, meron naman siya. So naisip ko, inanalyze ko, sabi ko baka yung nakikita ko ito, naka-store lang na data yan sa kanyang, kasi meron yung, alam ko merong sa loob na to, parang may mga pyesa dyan eh, may board. Nandyan yung kanyang mga parang power management, battery management. So, yun ang naisip ko. Pero hindi siya nag-discharge. Hindi na babawasan. Alam ba, tulad yan. May power, di ba? Tapos, ito, gagamit ako ng ibang charger. Dito kuha ako ng isang 5 volts dito. Oh, sorry. Okay, ito. Dito ko sasaksak. Okay. Supposed to be, dapat magbabawas yan. O kung hindi magbawas, dapat ito madadagdagan ng charge. Okay, so ano natin. Yan. Di ba 97? Yan guys, nakita 97. Yan, may lumabas pa na. Meron pa kayo nakita, ano, di ba yung parang charging ng tawag yan, indicator. So, tignan natin guys kung talaga magse-charge siya. Ayan. Tapos gumagalaw-galaw pa to. So, meaning, yan, nagbabawas pa nga eh. Baliktad eh, di ba? Nagbawas pa. Parang ibig sabihin, yung charge ng cellphone na to, yun na po, nalilipat pa dito. 96. Hintayin natin muna, alisin muna natin. 96, yan o. Bababa pa yan. Daming mga kan. Sandali lang guys. Yan, pasensya na. 96. Imbis na mag-charge siya, nagdadagdag siya rito. So, parang baliktad na nangyari. Clear natin yan. Yan, 96. Yan o. Diba meron siyang charging indicator? Dapat magcha-charge siya. Supposed to be magcha-charge siya dapat. Hindi siya nagcha-charge hindi siya umakyat. 95 pa. Diba? Nagbawas pa. So may diferensya. Tapos dito dapat mabawasan na to. Maging 99 na dapat to. Or kung ilan man. So bubuksan natin guys para makita natin kung anong sira talaga. Kasi ngayon ko lang din napansin. So ayan, okay siya no? Pag nakasaksak. Pag hindi, walang power. So inisip ko baka yung power niya hindi baka may natanggal kasi nga bumagsak nga. So bubuksan natin to guys. Kunin ko muna aking pambukas. Ito. Okay, ito na lang siguro, sisipatin natin. Dito ko na lang umpisan siguro guys sa may crack. Tanggalin ko na muna yung tape na nilagay ko. Then nagasgasan natin guys yung battery. Hindi bali, okay lang yan.
Pinagtataka ko, bakit ganun siya, hindi siya nag-charge tapos wala siyang power kapag alam ko na to siguro. Alam ko na kung bakit siguro. Baka yung battery connection siguro nito na putol. Yan. Oops, ya. Yun, yung battery niya. May pandikit pala, kaya pala matigas eh. Ayun nga guys. Tama na sa isip ko. Ayan o. Yung battery connector niya. Ayun. Positive ito, tsaka ito negative. So kung nandito siya, ito pala yung natanggal siguro. Kaya, ayun. Kaya siguro yung battery ayaw mag-discharge habang nag-charge tayo. Kasi hindi nga nakakonect yung negative. Diba? So kahit anong gano'ng katagal tayo mag-charge, hindi talaga mababawasan ng charge. Kasi nga, yung kanyang negative line, putol. So, tatanong nyo, bakit nagkakaroon ng ng reading? Ayun, kasi dito yan guys, sa yon, sa dito, sa adapter yon, kakaroon ng reading. Kasi nagkakaroon ng, parang may data bank yan dyan eh. Dito sa mga IC na yan, dyan nag-i-store yung data na kung ilan yung charge. Kasi ibig sabihin, yung 100 na yan, full charge to bago na bagsak. Kaya yung memory na 100% na-store dito sa mga chips na yan. Tapos, pag sinasaksakan natin dito ng charger, kagaya kaganina, di ba? 97, bumaba, 96, 95. Tapos meron pa siyang battery indicator, charger indicator kasi nga nakasaksak sa charger dito. Siyempre may store na energy yung kanya, kung may mga capacitor man yan. Meron pang konting store energy yun. Kaya yun ang nababasa ng cellphone. Yung battery indication. Pero, imbis na pa-charge, pabawas. Kasi parang ang power na nitong cellphone, ng battery nito, bumabalik dito. So, ito yung diferensya, putol. Kasi nga, bumagsak nga ito eh. Hindi ko naman kagad kasi tinignan dahil akala ko okay pa kasi nung sinaksak ko yung yung power dito, okay naman, ako may reading. So ganun pala yun, kahit pala may mga reading dyan, basta may na-disconnect yung terminal, wala na rin yun. So, tingnan natin kung saan yung, kunin ko yung tester ko muna. Ito, buksan natin, tester natin. Okay. Tingnan natin kung ilan talaga yung dito yung negative, positive. Dito, dito. Tingnan natin kung saan. Parallel connection lang siguro to. Ano yung ipin natin. May pandikit din pala to. Positive. Yeah. May pandikit pa pala sa likod to. Yan, dito na. Ito, may connector guys. Ayan o. Kita nyo ba? Ito. May metal strip dito. So, positive.
Lahat ng positive dito. Magkaharap. Ito, positive din to. Positive, positive, positive. So, yung strip niya, metal strip niya, yan o, kung titignan mo, yan. Ito, connected dito. Connected siya dito. Itong for positive. So, for positive lang ditong side. Yan natin kung ito negative to rito eh. Yan natin. Tabi mo natin. Yan, reading. Four volts. 4 volts. 4 volts pala siya. Oh, full charge nga, 4 volts kasi 4.2 yung ano niyan eh. So, dito naman, ito yung negative, itong side na to. So, tingnan natin kung 4 volts din. Dito ulit sa positive. 4 volts din. Dito naman, 4 volts. May ano pa, cover. Oops, taga. 1.5 volts to isa. Taga. Ngayon natin kung ano to na ako. Aha. Tama. Positive nga to rito. Ayan, nakakonect yung positive dito. So, ito, puro positive ito. Yan. Tapos, ito, dito yung natanggal siguro. Ito yung natanggal. Yan, oh. Yan, may hinangan dyan. Hinakaganyan siguro dyan. So, hinangin natin pabalik dyan. Tingnan natin kung mag-back to normal siya. Kasi ito, connected dito, negative eh. Oh. So, nangyari dyan, lahat ng negative, hininang, lahat ng negative din hininang, tapos lahat ng positive hininang. Tapos yung negative na galing dito, ito, may connection na wire ito, kinonekta rito sa negative din na dito. So, may ibig sabihin, lahat ng positive nagka-connect, lahat ng negative nagka-connect, parang parallel na siya, nakaganon. Lahat. Tapos dito lang kumuha ng negative na output. Ito. Yan dito. Tapos yung positive dito nga sa gitna kasi positive. So, itatry ko muna guys, hinangin to rito, itong block na to. So, ganyan. Tapos, tingnan natin kung habaan ko na lang kaya, guys. Parang naiksian ako dyan. Mukhang mahirap. Okay, guys. Sandali ha. Painitin ko na aking soldering iron. Ayan guys, oh, nag-power on, oh. Walang charger yan, ha. Di ba kanya umiilaw na siya pag kinakabitan. Ayan, so, ang totoo niya pala, 84% na lang siya. Hindi na siya 100. Oh, di ba? So, good. Okay guys. Nahuli ka agad natin yung sakit. Ito, no? Saan ba yun? Ito. Ayan. Oh, ayan, oh. Ayan, tumatunog, oh. Ayan, meron siya uling, ano, indicator. Tingnan natin kung aakyat yung charge. Kasi gumana na yung ano, oh. Ibig sabihin, totoong magdi-discharge na siya. Tapos papasok na dito sa cellphone. So, ayan guys, oh. 95% na siya. Ibig sabihin, nagcha-charge na siya. Galing dito sa charger. Ayan, nagcha-charge na.
Ayan o. Okay na yan guys. At least na pakita natin na okay na siya. So tanggalin natin itong charger. Tapos testingin natin yung battery niya. Ay yung flashlight niya pala. Hold and press lang. Yan natin nga. Kung gagana na. O yun. Okay na. Back to normal na siya. So gagawin ko na lang guys. Sasara ko na lang ito. Teka, meron pa pala tayo isang testing gagawin. Tingnan natin kung mag-charge ito. Ito naman ang tanggalin mo natin dito. Yan ang lagay natin sa charger muna. Matagal mag-charge yan. So, siguro hindi na natin mahintay yun. Okay lang. Ayan, nag-charge na siya. Yan, gumalaw. Pero matagal pa yan guys, mag-85. Kasi subuko na yan eh. Minsan nga yung 100% na yan, naabot sa akin ng ilang oras yan bago maabot eh. Pag tina-charge ko to. So at least guys, nag-back to normal na siya. So yan lang guys, medyo simple lang yung pagkasira niya. Disconnect lang yung isang wire. Pinalitan ko na lang mahaba-haba. Ito kasi yung wire na kanina. Nakakonect doon. Kaya inaba ako na guys, para pag halimbawa susunod pag binuksan ko, may allowance. Kasi pag yung maiksi yung wire, susunod pag hindi natin mabuksan, hindi natin maangat ito. Kasi nakadikit nga doon na maiksi. So yan ang purpose kung bakit inahabaan ko yung mga wire, para pag binubuksan ko, may allowance na. Kaya ko siya angat ganun. So yan lang guys, kung nagustuhan niyo itong ginawa kong simpleng analysis, tapos nahuli ko kagad kung ano yung kanyang problema. So paki-like and share na lang guys, and don't forget to subscribe to my channel Need TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ka pa mga video.